Pinapababawi ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang milyon-milyong pisong insurance mula sa mga proyektong nadiskubring peke o palpak ang pagkakagawa. Ginawa ito ng ahensya matapos lumagda ng kasunduan kasama ang Insurance Commission para mas mahigpit na mabantayan ang mga insurance o surety bond ng mga proyekto, lalo na matapos mabunyag ang mga maanumalyang flood control projects. Si Sheena Torno magbabalita. Hindi lang enough yung managot yung mga dapat managot. Kailangan po maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Ito ang binigyang diin ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa patuloy na investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ni Dizon, hahabulin nila ang mga insurance company para sa mga proyektong nadiskubring ghost at substandard. Partikular na dito ang mga kontrobersyal na proyekto sa Bulacan, Mindoro at sa Davao Oriental na una na rin kinasuhan ng ahensya. Sa katunayan, lumagda ng kasunduan ng DPWH at Insurance Commission upang masiguro na maayos at walang dayaan sa mga insurance o surety bond ng mga proyekto ng gobyerno. Dagdag pa ng kalihim, kinakailangang mabawi ng gobyerno ang hanggang 30% ng kabuang halaga ng kada proyekto sa pamamagitan ng mga insurance claims na napatunayang may katiwalian. Bawat kontrata, merong performance bond yan. Pwedeng mag-claim ang gobyerno dun sa bond na yon. Pwede niyang bawiin yon. Sabihin mo na, mga kontrata natin na ngayon na pinapailan natin, marami dyan, mga around 100 million per contract. So, up to 30 million pesos, bawat kontrata ang pwedeng i-claim ng gobyerno. Sumulat na rin ang kalihim sa 3 insurance company pang mabawi ang mga claim mula sa mga maanumalyang proyekto. Kabilang sa mga pinadalhan ng liham ni Secretary Dizon ay ang Liberty Insurance Corporations, Travelers Company at Sterling Insurance Company na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagbibigay ng tugon. Samantala sa panig naman ng Insurance Commission, target nilang mapabilis ang proseso pang makuha ang claims o insurance ng mga proyekto. Sa oras naman na bigong tumugon ng mga insurance company ay maaari silang parusahan. Tingnan namin mabuti kung ano ba yung kakulangan at bakit hindi sila magbabayad. At kung nakita natin na merong negligence, pwede namin silang bigyan ng penalties, fine, like suspension or revocation of licenses. Magsasagawa rin ng investigasyon ng Insurance Commission kung posible bang nagkaroon ng sabwatan sa pagitan ng insurance company at mga kontratista. Gayon din kung mayroong bang ghost insurance company na nagbigay ng surety bonds sa mga maanumalyang proyekto. Kabilang na rito ang mga proyekto na mga kontrobersyal na kontratistang sina Sara at Curly Discaya, Mark Arevalo ng Wawaw Builders, Sally Santos ng Sims Trading Construction, IM Construction at marami pang iba. Let this collaboration serve as a signal that we are all serious about reforms, that we value cooperation, and that we will not allow negligence or dishonesty. Batay sa inisyal na datos ng ahensya, aabot sa halos 70 milyong pisong halaga ng insurance claims na hinahabol ng DPWH mula sa 3 nabanggit na insurance company, kaugnay ng mga proyektong napatunayang may katiwalian. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.